ulit sa inyo lahat mga katek, and welcome back into our channel, no? So meron naman tayong bagong video sa araw na ito. May content sharing na po akong ihatid. So bali yung topic naman natin ngayon mga katek ay isang sharp, no? So makikita nyo ulit sa ating thumbnails. Pero bago pang lahat ay huwag natin kalimutan yung shoutout, no? Dun sa mga kaibigan natin na pa-shoutout doon sa ating previous na video. So shoutout sa aking kaprobinsya na si Edwin Ayagtek from Bohol. My channel, sana suportahan din natin. Raptech, my channel at kagrupo ko, no? Sana suportahan din natin kasi bago pa tong my channel si Raptech mga katek, no? Medyo marami na rin yung kanyang subscriber, pero suportahan pa rin natin kasi hindi pa nakaabot ng 1K. So shoutout din kay ating kaibigan na si GP Electronics, my channel, at sana suportahan din natin. At sa aking kagrupo at kaibigan na may channel rin na si Elboy Rodriguez, shoutout sa iyo bro, from JB Cavite. At kay Darwin Tech, shoutout na may channel rin at kagrupo ko, sana suportahan din natin. Shoutout din kay NR Tech, Angelito Villena from kagrupo ko rin, no, from Electronics Technician, shoutout sa iyo bro. Shoutout din kay Randy Castelo from Pangasinan, shoutout. Shoutout din kay Falsian, bagong kaibigan, bagong subscriber natin, no, shoutout sa iyo bro. At sa aking kaibigan na malupit, no, na technician na mekaniko pa. So ito si The Mechatronic Body from Toledo, Cebu. Shoutout sa iyo bro. Salamat sa yung tips, no, na para hindi na lagi na mamatay yung ating motor. So maraming salamat sa iyo. At sa ating kaibigan na si Geotech Official na kagrupo ko rin at may channel, sana suportahan din natin mga katek, no. At doon sa ating grupo na Electronics Technician, shoutout sa inyong lahat mga idol, mga ka-master na pinamunuan ni Master Mujajos Tiklik, no. Shoutout sa iyo master. And simulan natin itong video mga katek. So magandang araw ulit, no mga katek. So welcome back again to our channel. So meron naman tayong bagong videos na gagawin sa araw na ito. So ito pala isang Sharp, no, na 47 na to or 43 or 49, pero sa tingin ko parang 49 to mga katek, or 48, no. Pero yung kanyang cover kasi nandun sa labas, so matatagal pa pag ating titinan, no? So nilagay ko na lang yung ating model nito dun sa ating screen para makita nyo, no. So Sharp to siya. Shoutout muna sa ating kaibigan Ninyo Tech. Anong sira niya Ninyo Tech sa ginagawa mo? So ito pala mga katek ay ito yung, bali yung problema nito, galing na to sa ibang shop daw, no, or service center ba yun. So dinala dito sa shop kasi ito nga daw ay nabasa ng tubig. So sa tingin ko naman hindi lang basta-basta tubig yung nakadali nito, no, kasi mapansin natin yan, inaamoy ko yan, amoy ihi. Iban ko lang kung ihi ba ng tao or ihi ng pusa, no. So bali ito nadali ko na yung kanyang problema, yung kanyang bali yung problema nito pagkaangat hindi ko napakita, no, kasi mayroon akong ginawa dito, no. So sasabihin ko na lang yung problema nito ay pagkasaksak natin bigla siyang mawa-white screen yung kanyang display, tapos maya't maya ay magkakaroon na siya ng vertical bars, no, doon sa gitna, tapos magiging black yung kanyang screen, tapos nanatili yung kanyang vertical bars. So yun, so sandali lang. So yung ginawa ko pala nito mga katik, no, so itong kasing klaseng panel, hindi ko pa masyadong kabisado, no, mahirap din tong klaseng panel na ito. So yung panel nito ay ano ba yan, Innolux yung pangalan. So yung first na ginawa ko nito, nanarate ko lang ulit, no, para masundan nyo at may share ko yung aking ginawa dito kasi first time ko rin makatagpo ng ganitong problema mga katik, eh. So binalikan ko kasi hindi ko na sana to gagawa ng video kasi akala ko hindi ko magawa. So nung nadali natin ng konti, binalikan ko na, no, para may share ko yung aking ginawa doon, para naman kung sakaling may makatagbo tayong mga kaibigan, makakuha sila ng idea doon sa dito sa ating video, no. So ito yung ginawa ko, first step nito. Bali tinanggal ko yung dito kabila mga katik, ito yung kanyang ribbon, no, connecting ribbon na papuntang kaliwang or kanan na side. So pero kasi yung ganitong mga panel kasi or top board, na experience ko na kapag wala yung kabila makapag-display pa siya dahil nga nandito yung kanyang yan, yung kanyang DC-DC, tapos yung kanyang level shifter, no, saka yung kanyang MCU memory. So pwedeng wala yung kabila at makaka-display yung kalahati nito.
So nung nalit ko lang, no, ulitin ko na lang yung aking ginawa. Hindi ko na lang ihangap yan kasi mahirap din tanggalin, mahirap maibalik. So wala tayong cameraman kasi sakit daw ang ulo ng ating cameraman. So ito, tinanggal ko siya, tapos na-check ko siya. So banda dito sa kanan white screen, tapos dito black siya pero may vertical bars. So naka-idea na tayo na andito banda yung problema. Pero nag-block pa rin ako nito mga katek. 8 pins yung binlock ko, no? Kasi kung papansinin natin yan, ito yung kanyang level mga clock signal yan, no? Kung makita nyo yan, yung clock 1 hanggang clock 6, tapos yung kanyang STBP, tapos BLNQ or blank. So yung sinundan natin yan, gamit ako ng resistance, kukonekta yan dito sa bandang pin number 2 hanggang pin number 9. So binlock ko yung 8 pins na yan, pagkasakali, nababasakali ako mga katek. So yun, sinaksa ko siya. So ganun pa rin, wala pa rin nangyari, no? So ito, talagang dito yung problema niya sa bandang bandang kaliwa. Kasi nung na-check namin to mga katek, meron tong flat dito banda. Meron siyang parang naipit, no? Parang naipit yung panel, kaya nagkakaroon siya ng flat dito. Or ano tawag, washout ba ang tawag doon? So nagka-edit tayo na dito talaga siguro yung problema na pinanggalingan. So yung ginawa ko narito, sundan nyo to mga katek. So nung nag-cut ako, ito yung kanyang, kuha tayo ng pantutok. Ito yung kanyang, asa na ba yun? Ito. Oy, So yan. Ito yung kanyang mga clock signal dito banda yan mga katek. Ayan, ito yung kanyang mga clock signal. Yung ano tawag dun? Itong mga GP na yan. Ito yung kanyang clock signal, no? 8 pins yan. Kung check mo yan ng resistance, ay magkukonekta yan dito sa kanyang mga clock signal at papunta naman dito banda para sa ating kanang panel. So ito siya. Bale, nag-trial and error ako nito mga katek unang cut ko yung kanyang dito banda pin 1, 2, nag-cut ako ng dalawa, tapos check ko, walang nangyari. So cut ko ulit. Mapansin niyo mga katek meron na-cut ko na to kasi nga nadali ko na to ng konti, no? Kaya mapansin niyo yung kanyang ating nakat na linya. So nakat ko na yan, no? Hindi ko na lininisan, pero nakat ko na yan mga katek. So ito, nagkat ako ng pin number 5, tapos yung pin number 6. So nagkakaroon siya ng display. So yung display nito ay solarized. So ito, kinat ko rin yung kanyang STBP, tapos yung kanyang blank mga katek, no? So nung kinat ko siya, kala ko kasi ito yung dahilan kaya solarized yung ating display. So nung ka-check ko, ganun pa rin, wala pa rin nangyari. Tapos lilipas ang ilang minuto or 1 minute ata yun. So check ko na natin yung ulit mamaya, no? So magpo-protect yung ating DC-DC. Kasi nung kinakapa ko to kanina, mainit siya, napapaso yung ating kamay, no? Sobrang init talaga, kaya siguro nagpo-protect to. Kasi nga sobrang init. So may load tong ating DC-DC mga katek. So ito yung ginawa ko nito mga katek, no? So yan. At ngayon, check natin to. Testing natin na makita natin yung problema or yung ating ginawa matapos nating makat yung clock signal. So, ito nyo. Saksak muna natin, no? So, ito yung ating player. So, on muna natin yung ating player para naka-EB input to kasi mga katek siya prepare ko na para maging madali yung ating video. So, ito, nakasaksak na rin yung ating itong unit. So kalimutan na tayo. So ito, power on natin. So yan, mana na yung backlight. So tingnan dito sa ating mirror, no? So dito tayo sa ating mirror. Ayun, pansinin niyo yan mga kate ko. Yung kanyang kulay, solarized siya. Ayun. Kulay bluish or parang puti lat ang blue yung ating nakikita, no? Ayan. Pangit yung kanyang display. Ayan, mapapansin niyo mga kate ko. Ayun. Tapos magkaraan ng ilang minuto or 1 minute ata. So hindi ko na, pero saglit lang ito mga katek magpo-protect yung ating DC-DC. So antayin lang muna na saglit natin, no? Kasi na-check ko na to kanina So yan. Nakala ko kasi ito mga katek Bicom, pero hindi pala Bicom kasi may voltahe naman yung ating Bicom, no? May 6 volts siya na voltahe. So antayin lang natin saglit. So atente lang muna kasi bibigay itong ating
display. Ayan. So hindi pa zero, nakaabot tayo ng isang minuto, no? So saglit lang mga katek, no? O yun, mapapansin nyo mga katek, oh, wala na yung ating display, naka-dim na lang siya. So tingnan natin mga katek, oh, ayun, dim na lang, backlight na lang yung presence nito, nawala yung ating display. So ito na siya. Kasi kung natapos yan, nawala, kinakapa ko yung ating DC-DC. So ito nga, sobrang init, oh, yun. Ayun, ang init ng ating DC-DC mga katek. Try. So bunutin muna natin to, no? Pero wag kayong basta-basta bunutin lang, no? Power off muna natin kasi masilan tong sharp eh. Yun. So bunutin natin. So ito na. Kasi nga solarize siya, naisip ko na dito sa ating si LBDS select sa pin number 9, kukunin natin jump tayo ng voltahe, pero kung makuha natin sa solarize dito tapos nagpo-protect pa rin yung ating DC-DC, wala pa rin kwenta mga katek, no? Kasi doon tung nawala yung display, chinik ko tong kanya mga BCOM, kanyang BON, BGL, BDD, BEA, tapos yung kanyang BDAM. So ito yung kanyang HBDD, no? Kompleto to nung naka-display, pero nung nawala na, na-protect na yung ating DC-DC, wala na yung mga voltahe na yon. Kaya wala na yung voltahe na yon kasi nga napoprotect yung ating DC-DC, no? May load. So yun. So ito first time ko tong maka-encounter ng ganitong problema mga katek eh. So yung ginawa ko to, sa tingin ko ano ba yun? Bala ko kasing tanggalin yung ating buong flex nito, no? Kasi siguro may load dito banda kasi nga may flat dito sa bandang gilid ng ating panel. So kung kukunin natin to, magbi-vertical bars, magba-black screen na lang to, tapos dito na lang banda black screen, blank screen. So ito na lang manatili kasi meron tikon kapag tinanggal natin yung top cope na ito. So hindi ko muna to tinanggal, tapos napaisip ko na ayun, kung saan banda dito yung may load, no, may problema na linya. So kung mapapansin nyo mga katek, ayan, so sandali, kuha tayo ulit ng pantutok, no. Kung mapapansin nyo yan, ito yung kanyang, ito sa bandang ibaba, ito yung kanyang, ayan na itong kamay, kumukurog na, BGL. Tapos yung bandang itaas, yun ang kanyang BCOM. So na-trace ko yan na BCOM na linya na yan, yung bandang itaas, kasi dito nag-test ako ng continuity dito mga katek, resistance. Yan, ito yung kanyang BCM, BCOM. Konektado yan dito sa bandang itaas. So ang ginawa ko nito, kinat ko muna, no, trial and error, kinat ko muna yung BCOM na linya yan. Kasi kung hindi gagana, ikakat ko naman ulit yung kanyang BGL. So nung kanat natin tong kanyang BCOM, naging normal yung kanyang solarized display. Tapos hindi na siya nagbabagsak, no, hindi na siya nagpo-protect. At kinakapa ko naman tong ating DC-DC, hindi na siya masyadong mainit. So ito yung mga gusto kong i-share sa inyo mga katek, yung aking na-experience dito, no. So gawin natin, ito yan, dinugtong ko na yan para may makita natin sa video, no, para makuha ng ating mga kaibigan yung ating ginawa dito. So kasi dinugtong ko na yan, kukunin ko na yung hinang niyan, tapos kakat natin ulit saglit mga katek. So sandali lang, ipopost ko na to para makat natin ng maayos yan. So ito na mga katek, no, balik tayo. So yun, hinang ko na, no, medyo matagal lang kasi nagpahit pa tayo ng iron, no, ng ating soldering iron. So ito na siya mga katek, papansinin nyo yan, sa bandang ibaba BGL, tapos yung bandang itaas ay BCOM. So nakat ko na yan, nakuha ko na yung hinang, ayan, napansin nyo, ayan, nakat ko na yan, no. So siniguro ko yan mga katek na wala nang connection. Gumamit ako ng resistance ng tester, no, tapos nung chanek ko siya ay putol na, wala na siyang connection. So ito, testing na natin to mga katek. Sandali lang, saksak muna natin. So saksak natin ulit mga katek, no. Yun, so naka standby siya. Tapos po natin yung ating yung ating player. So po natin yan, naka-on na. So yun, naka-on na siya mga katek, no. Tapos
pindutin natin yung power ng ating unit. So antayin lang natin makaload, no. So yan, antayin natin makapag-play. So yun, naka-play na siya. So on natin yung ating unit mga katek. Yun, gumana na yung backlight ulit. So dito na tayo sa ating mirror. So ayun mga katek, oh, makapansin nyo mga katek, ayun, kung nakita nyo naman ulit yung ating kung nakita nyo yung video natin kanina, no, na pangit yung kanyang display, ayun, naging clear na siya mga katek. So antayin natin saglit doon sa may kulay puti na doon sa, kasi masyadong nasa, ano ba yan, bluish yung display nito eh. Sandali lang, doon tayo sa fast forward muna natin sandali ito. Hantayin lang natin muna mga katek. So yun, kung mapansin nyo naman kanina nung check natin yan, yung mukha ay bluish tapos puti. So sandali, antayin natin yung display na medyo maganda. So ito na, sandali lang. Antayin natin doon sa may magandang part, no, ng ating video mga katek, no. Sana hindi tayo makapiright. Sandali lang, dito muna tayo kasi baka makapiright tayo. Tayo lang muna natin magbago yung so ito na. So yun mga katek, oh. Yun. Oh, pansin nyo mga katek, no, hindi na bluish, hindi na solarize yung ating display ng ating panel dahil nga doon sa ating ano ba yun, doon sa Beacom, no. Siguro yung load ng Beacom may problema na. Dahil nga siguro yung dahil sa blot nun sa panagilid, no. So papakita natin yung blot na or wash out, no, na part ng ating panel doon sa bandang gilid doon. So antayin lang muna saglit mga katek, no, kung hindi na ba to talaga magpo-protect. So yun mga katek, oh, hindi na solarize. Ayun, maganda na yung video ng ating player. So kanina kasi bluish eh, hindi masyado makita. So ito na siya mga katek, oh. Clear na yung ating display ng ating panel. So antayin natin ng saglit, baka magpo-protect eh. So pakita ko muna yung ating, ayun mga katek, oh, klaro, no. Wala nang solarize. So dito tayo papakita natin yung ating blot na part, no. So yun mga katek, oh. Kita ba? So ito yung sinasabi ko na blot portion ng ating panel mga katek, oh, yan. Sa tingin ko yan, naipit yan mga katek eh, na tamaan ng matitigas na bagay, no. Pero iwan ko lang kung dahil ba to sa ihi ng pusa or dahil sa tubig na nabasa daw. Tapos tingin ko naipit to ng matigas na bagay mga katek, kaya nagaganito, oh. Ayun. So ito yung kanyang problema, hindi ko na talaga hindi ko alam kung kakayanin ba mga katek, no. So maghihintay lang ako ng comment dun sa ating mga malulupit na mga tech vlogger, no, kung anong baka mayroon silang idea na paano to kukunin, kung kakayanin ba to. So antayin lang muna natin yung mga suggestion ng ating mga malulupit na mga tech vlogger. So yun, ito na mga katek. So hindi na siya nagpo-protect, no. Medyo matagal na rin yung naka-play yung ating player. Dito lang kanina na biglang nawala talaga. So yun, good na mga katek. Tapos kakapain natin itong kanyang ito, yung ating DC-DC kung mainit. Sobra ba ang init nito? So kakapain mo natin to. Ayun, hindi na siya masyadong mainit mga katek. Maligamgam na, which is normal naman yun, no, kasi umaandar naman yung ating unit. So hindi na siya mainit di tulad nung kanina. So yun, hindi na siya napoprotect. Ayun. So hanggang dito lang yung ating video mga katek, no. Huwag nating pahabain, baka mahirapan tayo sa pag-upload. So hanggang dito na lang. Mulit-muli ay ako'y napapasalamat sa ating mga masugid na taga-subaybay na mga walang sawang sumuporta sa ating channel. At see you in our next video, no. So this is your service Ryan Crositech. Peace out.